So guys, meron tayo ditong Asus na laptop. So ang status po nito guys is naka BitLocker. So galing po kasi ito sa company. So nakaganto po yan, BitLocker. So nakapin yan. So ito naman, natatanggal naman to through reformat lang. So pwede natin siyang reformat. But since nakalock yung BIOS, hindi tayo makakapasok sa first boot ng flash drive natin, dun sa Windows natin. So tingnan natin, pag pumunta tayo ng BIOS. So, ang BIOS key, depende yan sa laptop. So, pwedeng escape, pwedeng F1, F2. So, iba-iba po yan. So, depende yan sa laptop nyo. So, ayun. Enter password. So, wala rin tayong password. So, the first thing we will need to do here is tatanggalin natin yung BIOS password. So, ganito lang pagtanggal ng password. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell. So usually guys, yung mga Asus na laptop, nakalimutan natin yung password, mag-type lang tayo ng maling password ng 3 beses and then may lalabas dito na recovery code. Or pwede natin i-press yung Alt-R para makakuha tayo ng rescue password. So sa ganitong model guys, wala. So mag-i-stack up lang siya ng ganito and wala tayong magagawa sa kanya. So ang tanging paraan natin dito guys is i-re-reflash natin yung ating BIOS chip. So guys, re-recta na tayo dito sa BIOS flashing. So, kailangan natin buksan yung laptop. So, ito binuksan natin. And then, hanapin natin yung BIOS. So, ito po yung BIOS chip. Yan po yung medyo malaking chip dyan na may 8 paa. So, gagamit tayo ng flasher. So, gamit tayo ng special programmer na RT809 series. So, ito siya guys. Meron siyang clamp. So, hanapin nyo lang kung nasan yung pin 1. So, ito yung pin 1, yung pula. So, ganun din dito. Kung nasan yung pin 1, tatapat nyo lang siya kung nasan yung may dot. Ayan. So, dyan natin siya kinabit. So, ito, kakabit lang natin to rito. Lagyan natin to sa may tuldok. Always yung tuldok, katabi niya ng pin 1. And then yung may red, pin 1. So, i-clip lang natin siyang ganyan. So, maganda tong may clip guys kasi hindi nyo na kailangan bunutin yung chip. Minsan kasi kailangan nyo pang bunutin to eh. So, ipit nyo lang ganyan. Make sure na nakaayos yung pins. Pero kung ayaw pa rin talaga siya ma-detect, so kailangan nyo talagang bunutin yung chip. Kasi yan, saksak na natin yung USB. And then, open natin yung software natin. So guys, nandito na tayo sa PC. So, open natin yung RT809 natin. So pag nandito na tayo sa RT809 software natin, scan lang natin siya. So okay. So walang na-detect sa chip. So ayusin lang natin minsan yung pagkakabit. Minsan sa pagkakabit lang yan eh. So yun, na-detect Giga device. So pag sinilip yung chip natin, Giga device din siya. So meron siyang 16 MB. So i-read natin siya. So save natin lagi para makagawa tayo ng backup. Lagyan natin siya rito. So, ito yung pinaka-backup natin. So, always make backup bago kayo mag-flash ng bago. So, makikita nyo yung backup natin. Nandito yan sa ano. So, sinave ko siya dito. So, ito na siya. 16 MB. So, ngayon, nahanap tayo sa online. Makakakuha tayo ng firmware or bin file. So, ang pinaka-model ng laptop, Asus X515E. So, search lang natin Asus, yung model number, X515E, and then BIOS file. So, hanap tayo, guys. So sa paghahanap ng firmware guys, so medyo tagaan kasi halos lahat ng mga forum dito may mga bayad. Kagaya na rin ni Vinafix. So si Vinafix.com, forum siya ng mga bin file ng mga firmware. So dito makukuha mo na halos lahat ng kailangan mo. Pero you need to subscribe for at least 3 months or alam ko may 1 month sila or a year. So magbabayad po kayo doon para maging member kayo. So wala namang problema yon kung araw-araw nyo ginagawa itong trabaho na to, kailangan nyo ng firmware araw-araw. Susulit na po yung bayad ninyo. So kung hindi naman, magdi-DIY lang kayo and then once nyo lang kailangan ng BIOS file, so meron naman kayo makikita. Tsagain nyo lang maghanap sa mga iba't ibang forum, may nagbibigay po ng libre. So gaya nito ni badcaps.com. So magbasa lang kayo, check nyo muna yung mga comments nila and download niyo, mag-register kayo ng account. So usually free naman yan pag nag-register kayo ng account. Ayun, makakakuha kayo ng libre. So yun, may nakuha tayo dito guys sa badcaps. So download lang natin yan and then tatry natin siyang i-flash sa ating BIOS chip. So yun, nakita nyo ito, parehas na parehas nung MB. So tatry natin i-flash to. Kuha natin ha. So mag-open tayo dito ng file. And then ang i-open natin is yung dinownload natin. Yan, same na same siya. So let's try. So flash natin. Right. So kung gusto nyo pang matutunan yung about sa flashing, so ilink ko na lang sa description or click here. Yan guys, binubura niya na yan. And then i-replace niya yung bago nating dinownload. So makikita nyo yung status ng flasher na gaganyan siya nag-link. So kasi nagre-read yan. Transfer niya yung file doon. So nakita nyo, erase successful and then write successful. So ngayon, bine-verify niya na. So yan, verification successful. So yan, try na natin siya guys. So disconnect na lang natin to. So testing muna natin i-power yung ating laptop. Hindi ko muna siya tinatakpan. Testing muna natin. So nakaganto lang. Hindi ko pa nilagay yung battery. So saksak muna natin yung power. So yan, i-on muna natin siya guys. Tapos pasok tayo sa BIOS. Escape, F1, F2. Check muna natin siya guys kung nag-successful yung gawa natin.
Ayun, pumasok na sa BIOS. So guys, nandito na tayo sa BIOS niya. So wala nang password, di ba? I-assemble na lang muna natin to and then i-format na natin. So malaking bagay guys yung flasher. Kasi may mga bagong laptop ngayon, hindi mo na siya basta-basta mare-reset ng tanggal battery, hold ng power button, hindi mo na siya magawa sa ganun. So kailangan mo na talaga siyang i-reflash. So guys, habang kinakabit ko tong ating laptop, so napansin ko, hindi gumagana yung keyboard. So hindi ko ma-navigate yung ating BIOS. So pag ganun guys, na kung dati gumagana naman yung keyboard and then ni-reflash nyo, hindi gumagana yung keyboard or ibang components ng ating laptop, so posible nandun yun sa BIOS file na nilagay natin. So ang gagawin natin, pwede natin maghanap ulit ng ibang BIOS file. Ang ginawa ko guys, naghanap ulit ako ng BIOS file and then nakakuha ko. And then, ni-reflash ko ulit siya, same procedure kanina. And then, ang nangyari, gumana naman yung keyboard, pero hindi niya nare-read yung ating SSD. So, may problema ulit yung ating BIOS file. So, ang ginawa ko, nag-research ulit ako. So, tsaga ulit tayo maghanap. And then, hanggang sa nakakita ulit ako ng flash file na working lahat yung SSD pati keyboard. So, ganun lang guys. So, tsagaan lang tayo sa paghahanap. So, if ever naman na okay na yung flash ninyo, so gumana na lahat. And then, pwede na kayo mag-proceed sa reformat. So, pero since minsan pag naghahanap tayo guys ng ating mga firmware, minsan nakakakuha tayo ng low version ng ating firmware. So, pwede natin gawin dito, i-update na rin natin yung ating BIOS. So, ganito yung procedure kung paano naman mag-update ng BIOS file. So, BIOS niya is version 2.05. So, sobrang low man na po niyan kumpara dito sa model na to. Pwede natin i-update guys. So, punta lang tayo sa website ng ASUS. Punta lang tayo sa support, search nyo lang yung model ng laptop nyo. Yan, ASUS X515EA. So, search nyo lang siya dito and then punta kayo sa BIOS firmware. Pag makikita nyo dito, ang pinaka-latest version is version 307. So, ito, for Windows to, kung gusto nyo siyang i-update through Windows. Pero kung through BIOS tayo, dito tayo sa BIOS. So, gagamitin natin siya for ASUS Easy Flash. So, download natin to guys. Then, lalagay natin siya sa flash drive. So once na-download na natin, gamit tayo ng WinZip or kahit anong pang extract file. And then dun sa ating flash drive, so open natin yung flash drive natin. So extract natin dyan, drag lang natin. Lagay natin dito. So tandaan nyo lang yung model number kasi meron akong ginamit sa mga ibang model dati. So ito, X515. Tayo sa ating menu, so nade-detect niya na yung flash drive natin. So punta tayo sa advanced mode, so F7. And then punta lang tayo sa advanced. And then makikita natin yung ASUS Easy Flash. Enter. So makikita natin yung flash drive natin. So ito na yung root folder. So hindi naman natin siya nilagay sa anumang folder. So that makikita na natin yung dito. So ito yun guys. Yung file natin is yung X515AS307. So enter lang natin. So do you want to flash this file? Yes. So yan, lalabas na dito yung do you want to update UEFI and then enter lang natin. So version 307 lalabas yan. So updating, make sure na wag masasagi yung power. Kasi delikado siya pagka nag-off yan, magko-corrupt yung BIOS. So need nyo naman i-reflash ulit yun. So wait lang natin ito matapos. So yan, nag-complete na siya. Yan, nag-restart na. So pag tinignan natin guys, dito yung BIOS version is 307 na. So yan na yung pinaka-latest. So once na okay na yung BIOS natin, so updated na lahat. And then pwede na tayo mag-proceed sa reformat ng ating system. So lagay ko lang din po sa link sa description paano mag-format ng PC or laptop. So ito na siya guys. So ito na yung bagong reformat natin na laptop. So fresh na po yan. Wala nang password yung BIOS. So yung BitLocker natanggal na natin din siya gamit yung format lang. So ganun lang. Natanggal na natin yung pinaka-problem natin, yung password. So itong OS na to, may kasama na rin siyang Microsoft Office. Tapos, digitally activated na rin yung Windows na to. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Please hit the like. And then, kung hindi ka pa nang subscribe, hit that subscribe button and turn the notification bell para magsama-sama tayo sa susunod nating video. Thank you and God bless.